ang pinakamataas na ranggo ng bathala. Pagdating sa Gregong mitolohiya, maigi itong sinasamba ng mga sinaunang mga Grego. Dahil na rin sa pinaniniwalaan nila na taglay nitong lakas at kapangyarihan. Hindi mabilang ang mga itinayong templo para sa bathalang Zeus. Ngunit tila ba walang makakatalo sa templong itinayo ng mga sinaunang tao sa Olympia. Sa templong ito matatagpuan ang nakamamanghang estatwa ng Bathala ng Kidlat. Doon ay nakaupo ito sa kanyang higanteng trono na may taas na 42 talampakan. Ang mismong anito ay gawa sa ebony, ginto at ivory. Napalalamutian din ito ng mga mamahaling mga hiyas. Nililok ang estatwa ng kilalang Gregong manlililok na si Phidias. Si Phidias ang gumawa ng isa pang malahiganteng estatwa ng diyosa na si Athena na matatagpuan naman sa siyudad ng Acropolis. Sa kanang kamay ng estatwang si Zeus, tanga nito ang estatwa ng anito ng tagumpay. Samantalang sa kaliwang kamay nito ay hawak niya ang septar na may nakapatong na agila na siya namang madalas na ginagamit nitong si Zeus sa kanyang pagbabalat kayo. Talaga namang dinarayo ang templo nitong si Zeus. Dito pumupunta ang libu-libong deboto upang makisama sa ritual na alay. Ito ay para sa bathala ng Kidlat. Dinarayo din ang Athens dahil sa palakasan na doon ay nagaganap na ang tinatawag nila na ang Olympics. Ngunit nang masakop ito ng imperyo ng Roma, agad na ipinag-utos noon ng emperador na si Caligula na pira-pirasuhin ang higanteng estatwa upang ito ay kanyang madala pabalik sa Roma. Kasama sa kautusan ay ang alisin ang ulo nitong si Zeus at sa kapapalitan niya ng ulo nitong si Caligula. Ngunit bago pa man maisakatuparan ang kanyang kautusan, tinapos ang buhay nitong si Caligula ng mismong mga tao na pinagkakatiwalaan niya. Kaya naman hindi natuloy ang pagdedesmantel sa higanteng nakamamangha na estatwa. Ngunit sa paglipas ng panahon, dahan-dahan ay tila ba nabawasan ng interes ng mundo sa Olympics. Lalo pa at mas kumalat na ang paniniwala ng Kristyanismo. Kaya naman dahan-dahan ay napabayaan na ang templo nitong si Zeus at saka ito ay unti-unti na nabulok. Pagsapit ng ika-4 na siglo sa pamumuno ng Katolikong emperador na si Theodosius, opisyal na idineklara nito na sa panahong ito ang gawaing pagano ay mahigpit na parurusahan at ang templo ni Zeus ay idineklara na sentro ng mga gawain ng mga pagano. Kaya naman ito ay permanente na ipinasara. Walang nakatitiyak kung ano nga ba talaga ang nangyari sa mismong estatwa nitong si Zeus. Ayon sa ibang mga historiador na malamang ito ay pinirapiraso at saka dinala sa Kapitolyo ng Constantinople. Saka naman ito ay tuluyang nawasak doon nang magkaroon ng malaking sunog. May mga nagsasabi naman na ito ay sadyang tinunaw at saka inumit ang mga mamahalin na mga materyales. Ito ay ng mga mismong mga Romano sa gobyerno. Samantalang ang trono naman sa tagal ng panahon ay kasamang nabuwag ng tamaan ito ng hindi mapilang na lindol sa tagal na rin ng panahon. Mga katinagalog ko, abangan po ninyo ang iba pang part ng kwento sa likod ng unang 7 Wonders of the World. Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa makabuluhang segment natin na katulad nito.